Isang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin, sa lahat po ng nanonood sa ating Facebook, sa ating YouTube, at mga kapatid, mga kaibigan, at mga kasamahan po. So ngayon pong umaga ay nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat isa na naman pong napakabuting bagay ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayong taon. Expect na po natin ngayon ang unang buwan ng 2025 ay mas marami pa pong gagawin ng ating Panginoong Diyos sa atin. Paano yung mga bagay na hindi may mga bagay na ine-expect tayo at pinagpipray noong 2024. Alam po natin na ngayong 2025 by faith, i-claim po natin ito na ang Diyos ang talagang tutugon po nito. Mga kaibigan sa ating mga buhay. So ngayon ay nais ko pong i-share po sa inyo yung talata sa Lumang Tipan sa aklat po ng Exodus chapter 20 verse 1. Ganito po ang ating mababasa. Ito ang sinabi ng Diyos, ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkakaalipin. Sino po ang kausap dito? Sino po ang pinatutungkulan sa talatang ito? Ang pinatutungkulan po dito ay yung mga Israelita. At sinabi dito ng ating Panginoon na si Yahweh, ang sabi dito, siya yung Diyos, na nagligtas sa kanila, naglabas sa kanila sa bansang Ehipto, na siyang patuloy na nagbigay ng kalayaan sa kanila sa napakatagal, na panahon ng pagkakaalipin nila sa bansang Ehipto. So kung paano sila naalipin doon, yung pangako ng Diyos, hindi nagpabayaan Diyos. Kung papaanong ang Diyos ay nangako sa kanila ay tinupad ito. Ganon din po ang panghawakan natin sa ating mga buhay. Na talagang ang Diyos kapag pinangakuan tayo, panghawakan po natin ito mga kapatid, at talagang ang Diyos ay may gagawin sa ating buhay. Misa lamang po kasi ang problema lamang sa tao ay nawawalan siya ng pananampalataya. Ito po ang bagay na magpapakilos sa ating Panginoon. Kapag nakita ng Diyos yung ating pananampalataya, doon umpisang kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. Ang sabi pa rin po ng Panginoon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ito po yung sinabi niya sa talatang 3, sa verse 3. Huwag daw tayong magkakaroon ng ibang Diyos. At sa bansang Israel, pinakita dito ng Panginoon na siya lamang ang tanging Diyos, ang nag-iisang Diyos ng bansang Israel na nagligtas, nagbigay sa kanila ng pag-asa, naglabas sa kanila sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto, at nagbigay sa kanila ng pag-asa at tinupad ng Diyos. Alam niyo po, ang bansang Israel ngayon, bagamat sila ay nalipol, bagamat sila ay nagkawatak-watak, ngayon po ay napakalakas na bansa nila. Ang kanilang armed forces ay napakalakas sapagkat iyon ang pangako ng Diyos. Kabi-kabila ang bansa, ang mga Arab countries sa Middle East na gustong sila'y sakupin pero hindi pinahintulutan ng ating Panginoon. So makikita po natin dito ang pangako ng Diyos sa bawat isa. Tingnan po natin dito yung talatang ito na ang Diyos ay patuloy po nating sambahin, papurihan, pasalamatan mga kapatid. At mayroon ang Diyos ay gagawin sa ating buhay. Ang nais lamang po ng Diyos ay yung dedication natin, yung ating paglilingkod sa Kanya ay buo, yung ating pananampalataya ay buo po. Walang kaagaw, walang papalit sa Kanya, sa Kanyang trono. Siyang dapat na number 1 sa ating buhay. Mga kapatid, huwag po natin ipagpalit ang Diyos sa pera, sa trabaho, sa anumang bagay na ino-offer ng mundong ito. Sapagkat ang mga bagay na ino-offer ng mundong ito ay pansamantala lamang po. Ito po ay matatapos, ito po ay wala pong permanente sa mundong ito. So kaya nga po, ito po yung nais ng Diyos na habang tayo nabubuhay, patuloy tayo maglingkod, magpasakop, sumunod sa Kanyang salita at panghawakan natin by faith ang Kanyang mga pangako. Kilalanin po natin ang Diyos sa ating buhay. Alam ko po, tayo pong lahat bilang mga Kristiyano ay sumasampalataya sa iisa at nag-iisang Diyos. Kung paano iniligtas ng Diyos ang Israel ay ganun din po ang gagawin niya sa atin. So magandang umaga po mga kapatid. Salamat po sa inyong panonood, sa inyong oras na ibinagkaloob po sa atin upang makapakinig at makapanood ng atin pong pag-share ng salita ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you all po and
Happy New Year. Salamat po.